Good afternoon sa inyo mga gar, and today's video nga is babasahan ko kayo ng Bible verse which comes from Matthew 9 verses 16 to 17, and bigyan ko kayo ng konting explanation based sa kung ano yung binibigay sa akin ni Holy Spirit. So it says, "No man puts a piece of a new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up takes from the garment, and the rent is made worse." Verse 17, "Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runs out, and the bottles perish, but they put new wine into new bottles, and both are preserved." So, in this passage, si Jesus nagsasalita dito eh. And this might sound just a simple word of wisdom from him, pero it's actually has a deeper meaning. So when it comes to the cloth, si Jesus sinasabi niya is na kapag ipinatch mo daw yung bagong tela sa lumang cloth, is ang mangyayari, may chance na mag-shrink yung bagong tela. As ang mangyayari, marireveal din na wasak na yung cloth. Hindi siya yung naging dahilan para mawasak yung cloth, pero kumbaga yung cloth is luma na, malutong na, sirain na talaga. Same goes sa atin bilang Christian or follower ni God. Ang nangyayari kasi, once we stay sa or nag-focus tayo sa mga yung self-work natin, o kaya yung pagiging self-righteousness natin, and gaano tayo nag-o-obey sa law, ang nangyayari, nare-reveal ng grace na hindi natin dapat gawin yon, na hindi na natin kailangan gawin yon. Kasi ang nangyari is na-cover na lahat ng grace ni God yung lahat ng sin mo. Kaya yung performance base is parang hindi na siya magiging applicable para sa atin. And para sa atin na magkaroon tayo ng tunay na freedom, kasi yung pagiging righteous o yung kabutihan, minsan outcome na lang yan ng grace sa atin ni Lord. Kung gaano natin nararamdaman, kung gaano tayo kamahal ni Lord, parang kusa na lang siyang lumalabas sa atin. Nagtatranspire si Lord through us. Kumbaga ginagamit tayo ni Lord as a vessel. Nung pinaparamdam niya yung grace niya, nasi-share natin sa iba. Which is hindi na natin kailangan kailangan kong gawin to para ma-please ko si Lord. Kailangan kong sumunod dito sa law na to kasi para ma-please ko si Lord o maging okay sa akin si Lord. Hindi na kailangan. Ang kailangan na lang natin is tanggapin natin ang finished work ni Jesus Christ. At doon na natin matatanggap yung grace. At doon tayo magkakaroon ng lesser pressure sa pag-follow kay Jesus Christ. So, let's talk about the wine naman. You know that the wine represent life sa scripture. And yung wine, especially pag bago, nag-e-expand siya, nag-grow. And minsan, sinasabi naman dun sa wine na kapag nilagay mo siya sa lumang wineskin, which is banat na, hindi siya mag-fit. Maaari pang mawasak yung skin or yung pinakalagayan mo. Kasi somehow, kapag bago yung wine, nagkakaroon siya ng mga yeast, and then nag-e-expand siya. Nag-e-expand, lumalaki. So, ang kailangan talaga, once na nag-a-accept ka ng wine, or ikaw is bilang container, ang bagay sa bagong wine is bagong wineskin para willing kang mag-expand, willing ka lumaki, willing kang mag-grow. Same as tayo bilang human. Nung tinapos ni Jesus nung napanalunan niya yung victory over sa cross, na spread siya sa atin. Kaya yung wine na yon is na tinatanggap natin, na hindi natin yung matatanggap kung lumang practices pa rin yung ginagawa natin. Like, kunwari, lumang mga nakasanayan mo. Same nga yun sa pagiging self-righteous or feeling mo na puro kabutihan ang sagot para sa salvation. Hindi natin yun maa-accept fully kasi ang Holy Spirit is kailangan i-occupy niya tayo fully, na hahayaan natin na ang Holy Spirit yung mag-lead sa atin through every action, through every decision. And mag-work lang yon, at mas mararamdaman natin yung presence of the Holy Spirit if tinanggap natin siya fully, not basing on what is pleasing para sa mundo and what's pleasing for ourselves, but
we focus on what's pleasing for God. Hindi sinasabi dito ni Jesus na magkaroon tayo ng self-modification. Ang sinasabi niya dito is kailangan natin maging anew upang tanggapin natin kung ano yung kayang ibigay sa atin ni Jesus Christ. So kailangan natin maging new wineskins para kung ano man yung kayang ibigay sa atin ni Lord or kung gaano kalaki mga expanding na gagawin niya sa buhay natin bilang new or bilang born again by the water and spirit, we will be able to cope and occupy kung ano man yung blessing, grace, abundance na kayang ibigay sa atin ni Lord. So ayun lang, I hope I was able to enlighten your day sa mga words natin, and I'm wishing you have a blessed week this week. Thank you sa inyo.